aminin na lang natin lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. Sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Pansur. Mahalaga po na magkaroon ng kalinawan dito sa mga panahon na ito. Dahil nakita natin na parang inukol na yung ICI. Tulad po ng nabanggit ko, ang files na ito ay ibinigay sa akin pagkatapos tumawag si Secretary Vince at tinawagan din siya ni Yusek Cabral noong September 4. Kaya hindi ko pwedeng masabi na ang pamahalaan ay magmamalinis dito sa usapin na ito. Accountable ang administrasyon dahil hinayaan niya na humantong ang sitwasyon sa ganito, kung saan namatay na si former Yusek Cabral. At ang pinaka-importante na hakbang sa tingin ko po ngayong araw na ito ay siguraduhin natin ang seguridad ng lahat ng mga staff ni Yusek Cabral. So hindi maiiwasan na talakay yung mga previous cases of deaths or harassments against DPWH officials. So we're here with syndicates. These are criminal syndicates actually. Kung pinrioritize lang po ng Malacanang at sinertify as urgent ang ICAIC, we will not be in this situation now. Kaya po, dito sa nangyaring ito, talagang malaki din po ang kasalanan talaga ng Malacanang sa failure ng pag-secure dito mahalagang impormasyon para buuin yung katotohanan sa likod ng flood control scam. Every right to us. Why were critical documents and electronic evidence not immediately secured? Why were assets not frozen despite repeated public claims that Yusek Cabral benefited from these transactions? Who stood to gain from her silence? And why does it appear that institutional safeguards failed at the most crucial moments? We will also examine whether current procedures in the DPWH and possibly other implementing agencies are deliberately designed or negligently maintained to enable abuse, corruption, and manipulation of public funds. If the system itself is rotten, then changing personalities will never be enough. We must change the system. The death of a key figure in what many now recognize as one of the largest heist of the Philippine Treasury is shocking. It feels unreal, parang teleserye o Korean political thriller. Except this is real life, and the victims are the Filipino people. We are deeply concerned that this case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente hanggang sa testimonya ng kanyang driver. Lumalabas din sa investigasyon na madalas siyang nasa Baguio at nanunuluyan sa isang pribadong mansyon, hindi sa mga hotel. These details demand explanation, not dismissal. We have exact coordinates. We have a timeline. It happened in broad daylight. This is not the 1980s. Satellite imagery, geospatial data, and publicly available tools like Google Earth can establish the facts beyond doubt. If ordinary citizens can access these, then the state has no excuse not to. Unahan na lang kami because the truth will come out with or without cooperation. This inquiry is not about persecution, it is about accountability. Not about speculation, but evidence. Not about politics, but justice. The Filipino people deserve nothing less. Salamat po.
lilinawin lang po namin dito, hindi po ito investigasyon tungkol mismo kay Yusek Cabral. In other words, we are not going to look into the criminal liability of the former Yusek, the late Yusek Cabral, dahil nga po death extinguishes criminal liability. Kaya lang po, maraming teorya ang lumalabas kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. What exactly is the cause of her death? May nagsasabi ito ay suicide. Honest to goodness, suicide daw. May nagsasabi na ito ay parang staged suicide, staged death. May nagsasabi ito ay aksidente. May nagsasabi na ito ay foul play. At hindi ho kasi maganda yung meron kaagad parang pronouncement ang DILG na no, there's no indication daw of foul play. Napakaaga po yung ganyang conclusion na wala daw pong foul play. Lahat po yan ng mga theory niyan, it has something to do, it centers or it surrounds yung pinaka-key role ni Yusek Cabral dito sa usapin ng infra flood control project scandal. Kaya ito ay special na kaso na kailangan, this goes beyond also knowing exactly how and why she was killed. First, syempre yun ang pinakaunang alamin. Ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya? What is the real cause of her death? Pangalawa, sino ang nakinabang o makikinabang doon sa kanyang pagkamatay? At ano yung mga naging kakulangan ng mga proper investigative bodies, investigative authorities, oversight bodies, doon sa, kasi nga, siya isa sa mga central or key figures, and yet, hindi man lang sinecure muna yung kanyang mga dokumento, yung kanyang mga assets, yung sinis, wala seizure of her assets, nakakapag-withdraw pa daw. Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? At hindi siya sinecure bilang material figure in all of this na marami siyang nalalaman. Isa siya sa pinakamarami ang nalalaman. So maraming nagkulang dito. Kailangan masilip yan. Kasi sa usapin ng korupsyon, maraming players dyan. And syempre yung sa pamilya rin. Kasi the family inherits property, but the family does not inherit immunity. Because property and assets of the former Yusek Cabral can be forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat nauna nang trinabaho yan ng mga appropriate agencies of government at mukhang hindi yan ginawa. So maraming anggulo na dapat silipin at hindi pwede po na ipaubaya lang sa mga normal or usual investigative bodies natin. That's why our group, and this is the initiative of Congressman Egay Erice, itong grupo po ng lawmakers decided to file this resolution. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga nangyaring mga investigasyon, lumalabas na malalim ang kaalaman ni former Yusek Cabral tungkol sa mga anomalya sa mga infra and flood control projects. Hindi lang niya alam yung mga kontratista at iba pang mga proponent at mga konektado sa mga proyekto, mukhang pati yung mga sinasabi natin na nasa likod nitong mga anomalya. Sana wag natin hayaan na kasamang mailibing ang itong kaalaman sa kanyang pagkalibing din. Kailangan maimbestigan ng Kongreso ito. We have to get to the bottom of this. We have to know not only what happened to her and what her actual or genuine cause of death is, but also to find out what she knows and what we can still unearth
based on the investigation that we will conduct. Actually, marami mga iba't ibang aspeto itong gagawin namin. Unang-una, aside from the knowledge about the flood control projects themselves, mukhang hindi mabilis ang naging aksyon ng ating pamahalaan. Nabanggit na ni Kong De Lima to, ni Kong Egay, tungkol sa mga assets niya, tungkol sa mga iba't ibang mga hawak niyang ebidensya. At hindi lang yon, pati yung pag-imbestiga mismo sa kanyang pagkamatay. So these are things that we are looking into. Aside from the earlier things mentioned, we are also looking into the possibility of isang panawagan namin matagal na magkaroon tayo ng death investigation at autopsy. Maraming salamat. Kasabay po ng pag-file natin itong resolution, yung ating panawagan na dapat sa lalong madaling panahon ay i-report sa atin ng gobyerno, particular ng ICI, ano yung ginagawa para i-secure yung mga evidence, yung mga documents, ano ang ginagawa para i-secure ang mga witnesses, ang mga suspects, at lahat na may kinalaman tungkol dito. Dito po sa nangyari, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Hindi dapat nalilibing ang mga may alam. Sila po dapat ay nakukulong. They should be serving their time in jail and not 6 feet under. Sa susunod po mga linggo, patuloy po mag-uusap ang ating mga kababayan. Patuloy po maraming story ang maririnig. Pero kailangan po maunawaan itong mga story at espekulasyon na ito nanggagaling sa duda. Malaki po ang duda ng ating mga kababayan sa mga institusyon ng gobyerno ngayon. At ito po nangyari na investigasyon, handling sa kaso ni Jose Cabral, hindi po nakakadagdag para magbigay ng kumpiyansa. Mas nagbubukas ng mas marami pang duda. And this will eventually undermine itong efforts against corruption. So sa dulo po, kapag pinag-usapan itong kasong ito, pinag-usapan ito from the lens of accountability. Dahil yan po ang panawagan ng ating kababayan dito sa unprecedented na pagnanakaw sa kaban ng ating bansa. Salamat po. Kung sineryoso lang ng gobyerno yung pagsasabatas ng ICAIC na panukalang batas ng mga kasama rin natin dito, maaari sanang na-secure yung mga kagamitan at ilang mga impormasyon na hawak-hawak ni Jose Cabral. Kaya hindi po pwedeng magmalinis ang administrasyon sa nangyari kay Jose Cabral. Ito ay bunga ng kapabayaan. Matagal nang sinasabi ng mga kasama dito sa House of Representatives, inutil ang ICI. At binibigyan natin ng solusyon para bigyan ng pangil at sapat na kapangyarihan ng ICI na masiguro yung mga impormasyon na makakatulong at magbibigay kasagutan sa tanong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Kaya nakakalungkot itong nangyari kay Jose Cabral dahil isa siya sa mga sentrong figure dito sa usapin ng flood control scandal. Isa siya sa mga utak at siya nakakaalam ng pasikot-sikot hinggil sa kung paano ba talaga gumagana o pinagpaplanuhan itong pag-allocate ng mga pondo at ng mga proyekto sa mga politiko. Kaya hindi po pwedeng masabi na ang pamahalaan ay magmamalinis dito sa usapin na ito. Accountable ang administrasyon dahil hinayaan niya na humantong ang sitwasyon sa ganito na kung saan namatay nga si former Jose Cabral. Kaya patuloy pa rin ang panawagan ng mga kasama dito na kung seryoso talaga ang pamahalaan ng ating gobyerno, hindi sapat na i-prioritize lang, dapat i-certify as urgent na itong ICAIC bill. Kaisa ang mga manggagawa sa panawagan na imbestigahan ang mga kaganapan hinggil sa pagkamatay ni former Jose Cabral. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan si Congressman Egay Erice at sa lahat ng mga co-authors ng resolution na ito na sana magbibigay ng malaking tulong sa ongoing DPWH investigations. Ang ngipin ng Kongreso ay ang contempt and
subpoena powers ng mga komite, which I believe our colleagues here would have much more to share about, na sana pwedeng magamit para lumabas ang katotohanan tungkol sa mga proyektong ito. At ang madadagdagan ko po ay sana tignan natin ang mga empleyado at mga opisyal ng DPWH bilang mga importanteng resource persons at hindi necessarily mga complicit sa mga krimen na ito, kung hindi din po mga very valuable na witnesses. At ang pinaka-importante na hakbang sa tingin ko po ngayong araw na ito ay siguraduhin natin ang seguridad ng lahat ng mga staff ni Yusek Cabral sa DPWH Central Office of Planning Services. Ang dating director ng Planning Services na ngayon po ay na-promote na maging Assistant Secretary ay si Ginoong Alex Bote. At sa mga files ni Yusek Cabral, meron listahan ng mga encoders ng mga line items. May mahigit kumulang 39 na mga lines na mga encoders, pero baka kalahati or sabihin po natin 20 lang sa mga ito ay mga tao. Kasi ang iba naman po na mga nakalagay dito ay hindi naman pangalan ng mga tao. Pero sabihin po natin may mahigit kumulang 20 na encoders sa mga insertions na sa files ni Yusek Cabral. Sabihin na lang po natin yung buong Office of Planning Services sa DPWH Central Office. Sana siguraduhin natin ang kanilang seguridad dahil I'm sure our colleagues here can also add may ilan ng iba pang mga opisyal ng DPWH na pumanaw sa nakaraang mga buwan at wala pong dahilan na dahil sa kahalagaan nito na hindi natin ma-ensure na wala ng opisyal ng DPWH na mamamatay sa mysterious circumstances pagkatapos po nito. Maraming salamat po. May mga tanong po ba? Good morning po, Mena po, PTV. Kay Kong Leviste lang po. Nagkaroon na po ba kayo ng any communication kay Secretary Vince Dizon? And ano po yung sinabi niya tungkol sa files nga ni Yusek Cabral? Nagkaroon po ba siya ng go signal? And just to be clear, bakit po ba kailangan ng permission to sa publiko po yung mga dokumento? Tulad po ng nabanggit ko, ang files na ito ay ibinigay sa akin pagkatapos tumawag si Secretary Vince at tinawagan din siya ni Yusek Cabral noong September 4. At unang-una, normally pag may tao na magbigay sa iyo ng files, courtesy lang na bago isa publiko ito, ibigay sa kanya ang pagkakataon na siya ang sa publiko nito. Lalong-lalo na po dahil maganda kung ang DPWH ang magpaliwanag at magbigay ng konteksto at kumpletong datos sa mga files na ito. At dumadaan din naman po tayo sa proseso, kaya ako po ay nagpapasalamat muli kay Congressman Arce at sa lahat ng mga co-authors nitong resolution dahil I think it's time na buksan ng Kongreso ang investigation into the files of the DPWH Planning Services Office. Meron lang po akong idadagdag tungkol dyan. Ang isa ko gusto nating malaman from the key officials also of the DPWH, officials or personnel of DPWH. Kasi nga ho, ang alam natin is that si Yusek Cabral ay siya ang in charge, very much involved in the planning, approval, funding, and implementation of these projects. So ipapakonfirm, since wala na nga ho si Yusek Cabral, ipapakonfirm natin po yan doon sa kanyang mga co-officials, the personnel there, the officers there, who closely worked with her. What exactly yung mga talagang pinaka-role ni Yusek Cabral doon sa DPWH at sila rin. At sino-sino yung mga kumakausap kay Yusek Cabral na mga kontraktor at mga iba pa na mga
other characters or other personalities within the executive department also and other public officials. Diyan sa various phases of this infrastructure projects, sa planning, sa approval, sa funding, and sa implementation that can shed further light dyan sa usapin ng corruption. Dahil nga, dami nga talagang alam ni Yusek Cabral. And since wala na nga siya, and we don't know at this point kung ano so far ang na-share na niya, for example, sa DOJ. Because I understand from news reports na nakausap na siya ng panel ng DOJ. As to what exactly ang mga na-share na niya sa DOJ, we do not know that yet. Sa ICI, hindi pa siya nakapag-appear. Right? She's supposed to just appear. But hindi na nga. Wala na. Rendered moot and academic na. Hindi na siya nakapag-appear. So, yun po ang pwede natin na makuhang impormasyon dun sa mga kasamahan niya. Kaya tama rin yung sinabi ni Congressman Leviste, kailangan na rin protektahan, secure na rin yung mga meron yung mga iba na, sa DPWH na marami ring alam bukod kay Yusek Cabral. Thank you. As early as 2 months ago when Secretary Dizon appeared before the House of Representatives, nabanggit ko na sa kanya na dapat siya ay ma-preserve lahat ng mga electronic gadgets ng lahat ng officials ng DPWH, pati yung kumuha na rin sila ng cyber warrants. And yet, it's only the other day, based on the news, na meron nag-apply for cyber warrants. At nagtataka kami kung bakit matagal na rin nilang alam na dapat nangyari ito. Pero nung isang araw lang nila ginawa at only after the death of Secretary Cabral. So these are among the things that we need to look into sa investigation. Thank you. Sorry. Last na lang po from my end. Kay Kong Elise or others din po na author ng bill, matatalakay rin po ba dito or mapapahapyawan yung iba pang DPWH official na namatay amid the flood control scandal? And kung may naiisip lang po kayo umukahi para hindi na ito masundan pa. Yes. I think hindi maiiwasan na makakover din yung mga similar cases of violence or deaths under suspicious circumstances ng other officers. Dahil nga, bakit mga nangyayari yon sa gitna ng mga investigasyon na ito? Tsaka part of the is that isa sa mga, dito po sa resolution, makikita nyo mamaya pag is available na after the official filing of the resolution, is to look into the first, the apparent, among the items that have to be covered in the investigation, the apparent inaction or insufficient action of government investigative, auditing, and oversight bodies in obtaining material information or evidence from the former Undersecretary, as well as the seeming failure to extend necessary government protection to Undersecretary Cabral despite her purported extensive material knowledge, and the adequacy of existing laws, rules, and institutional mechanisms to guarantee transparency and accountability in government infrastructures projects, and necessary measures to ensure adequate protection to individuals with material information on irregularities in planning, approval, funding, and implementation of infrastructure projects. Dapat to may mga mekanismo para na protektahan yung mga may alam sa mga ganito na mga malakihang mga proyekto. So hindi maiiwasan na talakay yung mga previous cases of deaths or harassments against DPWH officials, because we're dealing here with syndicates. These are criminal syndicates actually. Then we're talking here about billions of pesos. We would like to also know how she operates as the Undersecretary of Planning. Kung sino yung mga kausap niya na mga opisyal ng DPWH,
kung sino yung kausap niya sa DBM, at iba pa kaya siya ng gobyerno, at kung sino yung kausap niya ng mga contractors. So, mas maganda po kung malalim na may imbestigahan ito. Mahalaga po na magkaroon ng kalinawan nito sa mga panahon na ito. Dahil nakita natin na parang inutil na yung ICI. Especially with Yusek Babes na wala na ron, na siya ang nakakaalam ng operations ng DPWH. At nakita din natin na yung mga pangako ng mga investigative bodies ay hindi naman natutupad. At nakita natin na maging ang Blue Ribbon Committee ng Senado ay tumahimik na rin. Mukhang hindi na sinusundan ni Senator Ping Lacson yung kanyang mga binubulgar. For example, sinabi niya na wala namang kinalaman ng presidente dito, sila sa ES Bersamin lang, Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman, pero mukhang hindi niya na sinusundan. Hindi ko alam kung kaya kinakailangan siguro na para magpatuloy yung investigasyon, para malaman natin ang katotohanan, para maiwasan natin yung pagkamatay ng mas marami, paglipad sa ibang bansa ng maraming involved, at maiwasan na maulit itong ganitong uri ng pinakamalaking korupsyon. Kailangan po talaga na ang Kongreso ay mag-imbestiga na rin ang mababang kapulungan. Salamat po. Pwede po ako magdagdag. Maganda na nabanggit din ni Congressman Erice ang DBM dahil kung may Cabral list mula sa DPWH, meron din DBM list na nagsa-circulate din ngayon. Hindi po DBM ang nagbigay sa akin, pero may ibang nagbigay sa akin naman ng mga BICAM insertions sa 2025 budget. At ang iba din ay meron nito. At kung may call tayo to secure the officials of the planning services of DPWH, dapat isama na rin natin ang seguridad ng mga taga-DBM. At pangalawa po, ang nabanggit ni Congressman Erice na very important investigations ng mga committee sa House ay sana pwedeng ipagpatuloy. At I learned from Congressman Erice na ang public accounts ay hinahawakan ng minoridad. At sa tingin ko, maganda kung yung mga proposal ni Congressman Erice ay sundan ng House at ng Committee on Public Accounts. Clarify lang po, Sir and Ma'am. Kasi, di ba po yung Infracom, tinigil na po nila yung investigation kasi nga po sumasabay sa ICI. But I understand dito po, dalawang committee lang po yung ating dinidirect, yung Good Government and Public Works. Tama po ba? Paano? Yeah. So, tatlo. So, Infracom, nakalagay po kasi Committee on Good Government and Public Accountability, jointly with the Committee on Public Works and Highways. Dalawa lang po. So, tama po ito na hindi po Infracom, kumbaga ang gagawa nitong investigation. Yes, ma'am. Yes. Sa ngayon, kasi yung ano nga doon is nakasentro doon sa kung ano yung mga posibleng alam na the late Yusek Cabral. Diba? Yung pagkamatay, basic yung pinakauna, ano yung mga circumstances, ano yung cause, bakit namatay, paano namatay, suicide ba, o aksidente ba, o foul play. Lalo na kapag may mga indikasyon na foul play, kailangan talaga ay masusi na pag-imbestigahan. Tapos ano talaga yung mga alam niya? Sino-sino mga personalidad ang mga may connection siya? Diba? And then syempre yung pagbabalik din ng mga assets. Kasi nga, since hindi ka agad for fifth yung mga assets din ni Yusek Cabral. Not that we're being insensitive about it, na nandyan pa siya, nakaburol pa siya. But as I said, talaga kahit, it extinguishes her criminal liability, pero yung pagbabalik ng, kung hindi sa kanya, ay dapat naibalik sa Estado. Kailangan na pag-aralan din yan, o kaya kailangan gawin na kaagad yan. And more importantly, kung ano ang mga nandyan pa sa kanya
nandyan sa bahay niya, nandyan sa possession ng pamilya niya, nandyan sa opisina niya na makakatulong dyan sa investigasyon. We're not just talking here about, kasi yung tungkol nga sa yung mga involvement ng mga members of Congress, ng mga senador, and then yung mga members of the House na being investigated by Ombudsman and also by the ICI is ongoing. So ito, kung magiging collateral yung magiging findings dito about certain members of the of Congress, then wala tayong magagawa kung meron mga lalabas dyan. Pero the focus here is about what's happening sa DPWH dun sa naging role ni Yusek Cabral sa usapin na ito, na sentro siya, isa siya sa napaka-central figure, key figure, na yun ang tutok natin. So hindi pa ito yung, kasi yung infra na yun, the Infracom is actually, yung proceedings na is suspended at the moment to give way, supposedly. But kagaya nga nung sinabi ni Congressman Elijah kanina, na isa pa nga sa ano dito nakaka-frustrate is bakit nga hindi nila tinutuloy pa yung ICAIC. Na sana nga, ano na ito, nasa-secure na lahat ito. Tsaka yung contempt powers. Tingnan mo, hindi ka agad nag-appear si Yusek Cabral sa ICI dahil nga walang compulsory powers yung ICI. Inisnab niya yung una na imbitasyon sa kanya. Di sana nakapag-appear na siya doon, nakapag-share na siya ng mga information doon. Yun ang isa pa. Pasko na ngayon, wala pa rin yung ICAIC. If only that was worked on already as early as 2 weeks ago, dapat meron na. Napirmahan na siguro yung batas na yon. Kung pinrioritize lang po ng Malacanang at sinertify as urgent ang ICAIC, we will not be in this situation now. Kaya po, dito sa nangyaring ito, talagang malaki din po ang kasalanan talaga ng Malacanang sa failure ng pag-secure dito mahalagang impormasyon para buuin yung katotohanan sa likod ng flood control scam. At isa pa pong motivation natin for this resolution ay para tiyakin na hindi po merry ang Christmas ng mga involved sa flood control scam. Kung pakiramdam po nila at paniniwala nila because of the passing of Yusek Cabral ay safe na sila, far from it. There are other ways of getting the information and the truth that is out there. And with this resolution, and hopefully, the soonest time matuloy yung ating investigasyon, tatahiin natin ito mga impormasyong ito para kahit wala si Yusek Cabral, nandyan at makukuha natin yung buong kwento dito sa likod ng korupsyon. Kaya they are far from safe at hindi pa rin po dapat merry ang kanilang Christmas. Sir, ma'am, ilang beses ko rin po narinig na naging makupad, kumbaga, yung government, yung otoridad, even Malacanang for passing the ICAIC. Tapos, I also heard si Kong De Lima, you also mentioned na bakit nirule out agad na there's no indication of foul play, napakaaga ng conclusion na may foul play. What do you think of this, ma'am? Meron po kayang tangka na maybe may pinagtatakpan? Kasi magsabi ng ganyan, make any such conclusion. Precisely every conclusion now is premature. And that is why naisip namin ito, na magkaroon ng ganitong investigasyon. It's basically in aid of legislation, pero let's uncover the truth about the death of Yusek Cabral, kasi it will open a can of worms. Alam mo yun na, kasi central figure. May I also correct myself? I think nakapag-appear na ata si Yusek Cabral first time sa ICI noong September 24, isang beses pa lang. And supposedly magkakaroon siya ng second appearance. So dapat siguro ma-share din ng ICI kung ano na pag-usapan dun sa first hearing with Yusek Cabral. Isa yan sa dapat din malaman sa hearing dito sa House of Representatives. Ano so far ang na-share na ni Yusek Cabral? Iba po yung mandato ng PNP, ng
DOJ, iba yung mandato sa mandato ng Kongreso sa pag-iimbestiga. Mahalaga dito po sa Kongreso, hindi tahimik, transparent. Mas delikado po kung tahimik. Diyan napapasok yung mga cover-ups, diyan napapasok yung pag-aareglo, at magiging delikado po yung buhay ng mga na-involve dito sa, lalo na po yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno na involved dito sa flood control mess. Sir, kay Kong Leviste lang, sir. Regarding po dun sa sinasabing listahan na galing kay Yusek Cabral, kasi po, did you accuse Congressman Terry Ridon of having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po while nang briefing. Sabi niya impossible na magkaroon siya ng insertions sa 2025 dahil kakabalik niya lang po sa Kongreso ngayong 28 Congress. Malinaw po, ang Bicol Saro Party List po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang natin lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH, pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yon ay nasa opisina ni Yusek Cabral. At sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Kamsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. Sir, just to follow up po, pero does it mean na irregular ba siya kaagad yung ganong proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman, at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposals. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po. You're just doing your job as House lawmakers Opo. to propose. I don't think it's insertions So, po ang tawag doon. dalawa pang Excuse me, siguro hindi naman yung issue ngayon dito yung mga insertions at yung process of allocating funds on per district level. So siguro non-issue yan dito. Non-issue ngayon, magugulo lang tayo pagka pinag-usapan natin yung mga insertions, diversions dahil maraming process na sa budget preparation pa lang nakikialam naman. For example, sa budget preparation sa local districts, nakikialam talaga ako. Kasi gusto ko yung mga proyekto ron tama. Kung pwede kong duktungan lang, sir, sa topic on the files of Yusek Cabral, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits.
Sir, sorry, pahabol lang. Actually, kaya lang po natanong yun kasi in the context of the files na hawak po ni Jose Cabral na tinatakot po natin nung una na baka nawala at sabi po ni Kong Lian ay meron siyang kopya. Kaya lang po siya natanong. Sir, just to final question na lang po. Kasi baka po mali yung understanding namin at ng public regarding the process. Yung sinasabi niyo pong 150 million, iba pa po ba to dun sa pakikipag-ugnayan ng congressman, kunyari for DPWH, sa kanyang district engineer, regarding sa mga, kunyari, anong kailangan ng mga distrito? Hiwalay pa po ito doon? Alam niyo, yung amendments, hindi naman masama yan. Actually, kung mayroong mga emergencies, may mga pangangailangan na bigla in a particular district or a particular area or a particular agency, pwede namang magkaroon ng, kaya may period of amendments. Ang pinakamasama lang, sa tingin ko, yung nangyari ng 2025 budget sa BICAM, kung saan doon na nagkaroon ng insertions na hindi na pag-usapan, kundi ang parang nangyari, ang nag-usap-usap lang yung members of the BICAM at dinideny pa nung chairman mismo ng Senate Committee on Finance na may participation siya dun sa mga insertion sa BICAM. So yun yung malaking problema. Pero yung amendments sa House, hindi problema, part of the process. Kaya nga may period of amendments. Di ba? Yun maliwanag yun. Kung Lian, you mentioned na meron po kayo kopya nung insertions during the BICAM. Will you release that po sa media? Because that's what we need. Another time. But if I could just connect to what Congressman Francis said. Sagutin ko lang. Kung matutuloy yung investigation na ito, we will call the DPWH, then maybe we can compare the list of the DPWH with the list of Congressman Libiste. Mas maliwanag. Kaya magiging mas malinaw yung magiging resulta ng investigation. Ang nababanggit na ordinary for Congressman to submit is amendment sa House. Pero ang punto ko po ay sa President's budget or agency submission pa lang, meron ng hinihingan sa bawat congressman at nagbibigay naman po ng tig 150M. At ang baka yung iba hindi hinihingan, pero marami po hinihingan. Alam naman po natin yan. At on the record, sa budget hearings, dinedeny ng DPWH na nagsal-submit ang mga opisyal. Kaya importante ang files ni Yusek Cabral para makita natin ano yung isinusumite ng mga congressman sa NEP. Basta ilabas natin yung mga listahan at doon natin makikita. Ang 2025 GAA is 1 trillion. Ang NEP is 721 billion. At ang punto ko po, hindi sa 300 billion addition sa House at sa Senate lang may insertion. Sa 721B, nandyan din po, makikita natin sa files yung mga insertion. For the record lang po, lahat ng mga neophyte congressman na andito sa likod po namin ay wala kaming alam dyan, hindi kami hiningan ng DPWH ng anything. I think para sa NEP, I think Congressman Leviste is referring to the previous Congress. Yes. Kailangan iklaro yan, baka masama po kami dyan. Thank you. Alam niyo, hindi naman masama yung amendments. Hindi masama yung amendments. Siguro, for greater understanding, alam niyo, nung bagong pasok ako this Congress, tiningnan ko yung NEP ng distrito ko. Nakita ko puro kalokohan. Puro kalokohan kasi hindi naman ako nag-prepare noon, hindi ako kasama ng Development Council at nung DE na nag-propose noon. At nung nakita ko, puro kalokohan, sabi ko, bakit ang karamihan flood control sa loob ng mga school campuses? Ang lalaki. So sabi ko, ayokong ito ay ang matuloy na proyekto dahil pag in-implemento ako congressman, baka ako pa pagbintangan. So, kinausap ko si Secretary Bonong Anon, sabi ko, kung po pwede, magkaroon ng panibagong projects, identification sa aking distrito. At ginawa naman ito ng district engineering coordination with other stakeholders. Kasama ako. In fact, nakapag-identify kami ng mga importanteng
proyekto na hindi nagagawa for so many years that means na, for example, yung C3 Road na billions of pesos ang nawawala dahil sa baha. So nailagay namin yung proyekto. So hindi masama yung amendments. And nakausap ko dyan si Yusek Cabral tungkol dyan. Sinabi niya, once na merong pumasok na amendments, basta merong district engineering studies, merong program of work, inaako na nila. Ito'y proyekto ng DPWH na hindi nila nakita o nakaligtaan. They own the projects. So walang masama. Ang masama lang, kung merong mga insertions, may mga amendments, pag nakita mo, ghost project pala. O kaya substandard project. So madali namang makita yun, kaya lang kailangan mo isa-isahin. Isa-isahin yung mga projects. Yung mga insertions ng Senado, hindi ko sinasabing masama yung mga insertions nila, pero for greater understanding, siguro yung 2025, 2023 budget, lahat ng insertions dapat isa-isahin, tingnan. Ito ba ay ghost project? Ito ba ay substandard project? Kasi kapalit ng mga naipasok ngayon ay mahalagang mga proyekto like PhilHealth, PDIC, yung mga proyekto na flagship projects funded by foreign government na inalisan ng equity. So dapat talaga yung 3 taon na yun ang pinakamalaki kasi. No? Hindi ko iniiwas yung nakaraang gobyerno, pero ito yung unprecedented na may pinakamalaki 1.45 trillion insertions and diversions. Dapat siguro isa-isahin lahat ng mga proyekto na hindi lang flood control, lahat ng proyekto na napondohan due to insertions and diversions. Masama kung may mga kickbacks sa may mga komisyon. Sir, sorry, last na lang po. Ay, hindi.